Tawagin niyo akong Jello ng Mindanao. Matagal mo na po akong tagapakinig pero ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na magpadala ng sarili kong karanasan tungkol sa mga aswang. Nangyari ito taong 1991. Noong ako ay 16 na taong gulang pa lamang. Hindi na ako nag-aral pagkatapos mag-high school dahil walang-wala talaga ang mga magulang ko. Gustuhin ko man ay hindi rin talaga pwede. Hindi kaya. Kailangan ko na rin kasing magtrabaho para sa amin. Matanda na yung mga magulang ko noon eh. Dahil ako yung bunso sa 5 magkakapatid. Ang mga ate at kuya ko ay may kanya-kanya na ring mga pamilya nang mangyari ito. Ako na lang talaga yung hindi pa nakakapangasawa noong mga panahon na ito. Kaya inako ko na rin yung responsibilidad na tumulong sa mga magulang ko. Tinulungan rin ako noon ng tito ko. Yung tricycle na kanyang pinapasada ay ibinigay niya sa akin dahil nakakuha na siya ng trabaho sa ibang bansa. Nauna na rin kasi doon yung kanyang asawa. Tinanggap ko naman po yon syempre. Namamasada ako noon ng tricycle tuwing Lunes hanggang Sabado. Sa linggo naman nagpapahinga rin ako. Pero minsan pati na rin linggo. Kapag meron pong mga okasyon, inaabot din ako ng gabi sa pamamasada. Kaya minsan may mga nangyayari rin talaga na hindi ko rin inaasahan. Merong bigla ka na lamang masisiraan sa daan. May mga pagkakataong meron kang lasing na pasahero. Nakakabahan ka rin talaga lalo at kung ano-ano yung pinagsasabi at ginagawa. Pero yung hindi ko talaga malilimutan ay yung naranasan ko na merong kinalaman sa aswang. Kapistahan po noon sa kabilang baryo. Kasama naman yon sa dinadaanan ko sa ruta ko. Kaya nung gabi na ay namasada ako ulit. Maraming mga pasahero sa dami ng mga taong pumupunta doon lagi. Karamihan pa gabi na rin nag-uuwian. Bago umalis, sinuot ko yung kwintas na ibinigay sa akin ng asawa ng tiyahin ko na isang albularyo. Mula nung namasada ako, talagang binigyan po niya ako para meron daw akong pangproteksyon kung sakaling meron akong naisakay o nakasalamuha na hindi pangkaraniwang mga tao. Ako naman ay naniwala lang dahil wala namang mawawala sa akin pag maniwala ko doon. Nakasanayan ko na rin na isuot yon bago ako umalis ng bahay. Pero ni minsan, wala naman akong naramdamang kakaiba o napansing kakaiba sa mga pasahero ko habang suot ko yon. Baka dahil abala lang rin ako sa pagmamaneho. Nung gabing yon, tuwang-tuwa ako dahil medyo okay naman yung kinikita ko. Nakailang balik na rin ako noon eh. May mga umarkila pa nga sa akin, lalo at mga lasing na nga rin yung iba. Pabalik-balik lang po ako noon. Ganadong-ganado ako sa pagkayod noon. May pangbili na ako ng mga gamit sa bahay. Hanggang mga bandang 9:00 siguro ng gabi. Habang mahina lang yung patakbo ko. Dahil hinihinaan ko lang dahil baka may mga pasahero pa nga akong makuha. Napadaan ako noon sa parte na medyo walang mga bahay. Tipong mga kakahuyan lamang sa gilid. Medyo bibilisan ko na sana dahil wala naman akong makuhang pasahero doon eh. Nung bigla akong makarinig ng sigaw. Napalingon ako pero wala naman. Parang boses ng mga babae. Nagtaka ako syempre. Pero tinatanaw ko sa unahan ng kalsada at wala naman din akong nakikita. Hanggang sa mula sa kakahuyan ay merong lumabas na 2 babae. Mga bata pa po yon. Parang mga kaedad ko lang din. Napapreno pa nga ako agad eh. Dahil sa unahan ko lang talaga sila biglang lumabas.
Umiiyak ang mga ito na parang natatakot at bigla itong pumara sa akin. Natataranta ang mga ito na animoy takot na takot. Palingon-lingon din sila doon sa kakahuyan na waring may kung anong humahabol sa kanila. Turo sila ng turo pero sa takot ay halos hindi rin sila makapagsalita ng maayos. Tinignan ko yung kanilang tinuturo at may nakita akong gumagalaw doon na kung ano. Pero hindi ko malinaw na nakita talaga kung ano nga ba iyon. Basta't parang may gumagalaw lang. Ano kaya yon? Pagtataka ko pa, lalo at talagang takot na takot ang dalawang babae. Pero agad naman din yung nawala na medyo inakala kong guni-guni ko lamang din. Napatakbo agad yung dalawang babae tapos agad na sumakay sa tricycle ko. Bilis po! Umalis na po tayo dito, dali! Magpapahatid po kami sa kakilala namin. May humahabol po sa aming aswang. Sambit agad nung isang babae na saglit akong natigilan sa mga narinig ko bago nakapagsalita. Ano? Hinahabol kayo? Ng aswang? Tanong ko sa pagkabigla ko. Sabay rin silang sumagot ng oo at sumigaw sila na umalis na raw kami at saka na lang daw nila ipapaliwanag. Kaya agad ko na ring pinaharurot yung tricycle. Merong ilaw noon sa loob ng tricycle ko kaya talagang nakikita ko yung mga pasahero ko. Nung tumatakbo na nga yung tricycle, napansin kong napakarumi ng dalawa. Nakapantalon sila pareho at nakabihis talaga pero may mga putik na yung pantalon nila, pati yung mismong mga damit. Na para bang humiga sila o natumba sa putikan. Ano bang nangyari sa inyo at napakarumi ninyo? Totoo ba talaga yung mga sinabi nyo kanina? Tanong ko pa sa kanila. Medyo malakas yung pagsasalita namin noon lalo at umaandar nga yung tricycle. Hanggang sa magkwento na nga yung isa sa mga babae at ganito nga raw yung nangyari. Tignan mo naman itong mga sitwasyon namin. Nakipista lang din kami dito sa bago naming kakilala. Pero nung pauwi kami, natagalan kaming sumakay kaya naglakad-lakad na lang kami. Doon na nga namin napansin na merong sumusunod sa amin. Lalaki. Lingon kami ng lingon tapos may taong nakasunod lang sa amin. Dahilan para mapabilis yung paglalakad namin. At nung medyo lumiko kami na medyo natatakpan kami ng mga puno, tumakbo na nga kami at pumasok sa kakahuyan para magtago. Inantay lang naming lumagpas lang sa amin yung sumusunod dahil baka kung sino lang din. Nakaabang lamang kami habang nakatago sa may kakahuyan. Nakita namin yung lalaki na parang nagtaka kung saan na nga ba kami nagpunta. Kaya kumpirmadong sinusundan nga nito kami. Pero yung lalaki, imbis na maglakad pa diretso, bigla itong pumunta sa may gilid ng daan at laking gulat namin na pagdapa nito, bigla itong naging malaking hayop. Naagad nga kaming napasigaw sa aming nasaksihan. Doon na nga kami tumakbo papasok lalo sa may kakahuyan na hindi na rin namin alam kung saan kami papunta. Nagkanda tumba-tumba pa nga kami, kaya ganito yung mga itsura namin. Talagang naririnig rin namin na merong humahabol sa amin. Mabuti na lang at narinig namin yung tunog ng tricycle mo, kaya sinundan namin yon. At agad na nga kaming nakalabas sa may kakahuyan. Ganon yung nangyari. Kuwento pa ng babae na nanginginig pa nga yung kamay nito dahil sa takot. Yung isa naman ay umiiyak lang. Medyo malayo daw yung pinagmulan nila eh. Pero magpapahatid daw sila sa isa nilang kakilala sa may kabilang baryo. Doon ko daw sila dalhin at meron din daw tricycle ang mga yon, na sila na raw yung bahala na maghatid talaga sa kanila. Tinuro lang nila sa akin yung daan at nakarating naman kami doon. Medyo malapit lang eh, sa may bukana lang din ng baryong pinagmula namin. Pagdating namin doon,
agad silang bumaba. Tapos napanatag naman ako dahil mukhang okay naman sila doon sa kanilang kakilala. At agad naman yung lumabas ng bahay na parang mga mabubuti namang mga tao. Nagulat din sila sa agad na mga kwento ng dalawa. Medyo tumigil pa ako noon dahil kasama nga rin ako sa mga nangyari. Aalis na rin sana ako ng ilang sandali at bala ko nang umuwi, lalo at medyo may mga ganon nang nangyari. Nung bigla naman nila akong tinawag ulit dahil nasira daw pala yung kanilang tricycle at nakiusap sila na ako na lang daw yung maghatid sa dalawa. Bago yun ay pumasok muna sila sa bahay at magbibihis lang daw yung dalawa. Naiwan nga ako sa labas sandali. At habang naghihintay, bumaba ako sandali sa tricycle ko. Nasa may labas po yun ng kanilang bakod at magyuyose lang sana ako. Sinindihan ko na yung yosi nung bigla akong nakarinig ng angil. Parang mula sa mabangis na hayop. Kaya agad nga akong napalingon. Nilingon ko rin yung bahay pero hindi pa rin lumalabas yung dalawang babae. Pabalik na sana ako sa tricycle nung bigla na lang may hayop na lumabas at agad nga nito akong dinumog. Natumba ako agad sa may damuhan. Pero dahil may narinig na nga akong angil, ay medyo naalerto na rin ako. Hinding-hindi ko makakalimutan na nahawakan ko din agad yung leeg ng hayop. Napaka-agresibo po kasi nun na parang gusto nun na sakmalin agad yung aking leeg. Kaya agad ko yung pinigilan. Ibang-iba po yung itsura ng hayop. Sigaw nga ako ng sigaw noon eh. Mukhang sinundan kami ng aswang na tinutukoy ng dalawang babae. Alam kong gusto po akong patayin nun. Sa pagdudumuga namin, ay bigla akong nakaramdam ng init sa dibdib ko. Doon ko na agad naalala yung proteksyon na kwintas na ibinigay sa akin ng albularyong asawa ng tiyahin ko. Nag-iinit po yun, Sir Dan. At nung mabilis ko ngang inabot yon ng isa kong kamay at nilabas ko yon mula sa ilalim ng suot kong damit, ikinagulat ko po yung naging reaksyon ng hayop. Dahil bigla itong tumigil sa pag-atake sa akin na parang bigla itong natakot. Tapos agad rin yung tumalon palayo sa akin. Parang dumistansya. Pero hindi pa rin umaalis at umaangil pa. May mga kalmot na rin ako sa kamay at katawan noon. Pero mababaw lang. Iniikot-ikutan pa ako ng hayop pero sumigaw ako ulit ng tulong dahil nakapagtatakang parang walang nakarinig sa akin sa mga una kong pagsigaw. Hindi ko rin alam kung kagagawan din ba yun ng aswang. Pero sa pagsigaw ko nga ulit, ay agad namang naglabasa na ang mga tao sa bahay at naabutan pa po nila na tumakbo na nga palayo yung hayop. Agad nila akong pinapasok sa bahay noon eh. Yung mga tinamo kong galos, nilagyan pa po nila ng bawang. Dinikdikan nila at ipinahi doon sa mga kalmot. Ang sabi nila, wala raw silang narinig nung una kong pagsigaw. Dahil nung puntong nakarinig na raw sila, ay agad na nga rin silang lumabas. Hindi naman po marami yung mga galos ko at mabababaw lang din. Ang sabi ng dalawang babae na isinakay ko nga sa tricycle, yun daw talaga ang hayop na kanila ring nakita. Yung lalaki daw na naging hayop, sa tingin daw nila, ay sinundan nga raw kami doon sa bahay na iyon. Ganun nga raw talaga ang gawain ng mga aswang. Napagkasunduan po namin noon na doon na lang magpalipas ng gabi yung dalawang babae sa bahay ng kanilang kakilala. Delikado pa raw kung ihatid ko pa sila. Pumayag na rin ako. Lalo at wala akong ibang gusto noon kundi makauwi na rin. Medyo hindi na rin ako ganun katakot. Lalo at alam kong totoo talagang gumagana ang proteksyon na ibinigay sa akin.
Nakita ko kung gaanong natakot yung aswang nung nilabas ko yun eh. Ilang sandali pa po, hindi na rin ako nag-aksaya pa ng oras at nagpaalam na nga akong umuwi. Hindi maalis-alis yung kaba ko noon sa dibdib. Pero nilakasan ko na rin yung loob ko at sakay ng tricycle ko ay umuwi na ako. Mabilis yung patakbo ko noon. Dahil parang naiisip ko na baka merong biglang humarang sa daan ko. At sa awa ng Diyos ay nakauwi naman ako ng ligtas. Pagka-uwi ko ng bahay ay niyakap ko agad ang mga magulang ko. Naikwento ko rin agad yon sa kanila. Mula nang mangyari po yon, nag-iingat na nga talaga ako kapag napapadaan ako sa baryo, kung saan ko naisakay yung dalawang babae. Yun na rin yung huling balita ko sa dalawa at hindi ko na sila nakita pang muli. Hindi ko rin kinakalimutan yung proteksyon sa tuwing umaalis ako. Minsan nga binabalikan ko pa kapag nakakalimutan ko eh. Minsan nga yung mga magulang ko na mismo yung nagpapaalala sa akin eh. Lalo kapag alam din nila na baka gabihin ako sa pag-uwi. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po sa pagkakataong ito.